Alright mga kababayan, so ayan, nandito tayo ngayon, pinuntahan natin itong lugar, sa may General Santos City na kung saan, dapat meron ngayong magaganap na PBBM rally or alyansa ng Bagong Pilipinas rally mga kababayan, dito sa mismo, sa may Gensan. At tayo po nandito ngayon mga kababayan nandito po tayo ngayon sa Gensan. Pakita ko po sa inyo mga kababayan. Ayan po mga bayan ayan andito tayo sa Pendatun Avenue. Ayan, Pioneer Avenue mga bayan. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo dito ngayon na dapat meron talagang magaganap ngayon na PBBM rally nitong administrasyong Bangag. Ngayon, ito yung nadatnan natin mga kababayan na kumpirmado po yung haka-haka natin na baka kansilado, parang totoo nga kasi sa nakita natin mga bayan, dito mismo sa may Plaza General, dito sa may General Santos, talagang wala pong katao-tao mga kababayan. So nagpapatunay lamang na ano nga ba, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi natuloy kasi mga ilang mga araw, mga 4 days ago siguro, nagpalabas po ng iba't ibang post, itong mga radio station dito sa Gensan, yan, Sunstar, Brigada, RMN, RPN, at lahat na po mismo ng mga tagapahatid balita dito, talagang kinumpirma nila na dadalaw nga si BBM dito sa Mindanao, magsimula doon sa yung pagbubukas na isang mall, KCC ba yun sa may Cotabato, at dapat sana kasunod noon dediretso sila dito sa may General Santos City para nga mangampan niya itong team is sinusuka dahil nga tagilid sila sa survey kitang-kita naman na talagang ang dami na pong nagagalit sa kanila. Ngayon, dapat ngayong araw to, April 5. Dapat ngayon yung rally na yon. After ng April 5 sa General Santos, bukas naman ay tutungo sila doon sa Kidapawan, Kidapawan City, para din sa isa pang event ng Team PBBM. At pagkatapos naman yan, dediretso sila doon sa may Coronadal para sa may gagawin yatang siguro kampanya din sa Coronadal. So pero ito po yung naabutan natin, sobrang tahimik dito mga kababayan, baka nga isa sa mga dahilan mga kababayan yung natakot siguro sila kasi naman kasi ito mga kababayan natin taga Mindanao, lalong-lalo na sa Cotabato, nag-iipon na po ng mga kamatis. Nagkaubusan na nga ng kamatis, pati na nga itlog. Baka nga, kasi nga sa sobrang galit nila sa team sinusuka. Baka isa itong dahilan mga bayan kung bakit hindi na po natuloy dito ang Team Bangag. Dito sa General Santos kasi nga nung pumunta sila doon sa KCC mga kababayan mall na kung saan may opening doon, talagang nanggagalaiti itong mga kababayan natin na mga taga Mindanao na tila bagay naging mistulang ang grand opening ng isang mall ay nagmistulang isang Duterte rally kasi nga ang sinisigaw ng taong bayan doon Duterte, yun po ang sigaw nila. Ayan, nasa Plaza General Santos po tayo, yun po ang sigaw ng mga kababayan nating taga Mindanao. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit hindi na sila tumuloy at wala na talagang nangyaring rally dito ng alyansa sa Bagong Pilipinas sa may General Santos City. Baka nga hindi na rin yung matuloy yung Kidapawan at pati yung Coronadal, At isa din sa tinitingnan natin mga kababayan, tingnan nyo, sobrang tahimik dito. Dapat mayroong rally ngayon ng PBBM. Isa sa tinitingnan, excuse me,
Baka nga totoo yung mga sabi-sabi no, napabalitaan natin dyan sa social media at sa iba pa nating mga DD supporters at lalo-lalo na sa mga DDS vloggers, especially kay Ma'am Maharlika. Maharlika nito na sinabi niya, ay ano na sa Jensen tayo, Metro Jensen. Sinabi niya na, paki-confirm naman kung totoo bang isinugod sa ospital itong si Marcos Jr. No? Kasi nga, yun po ang kumakalat na balita. Ngayon mga kababayan, kami o ako, nandito ako ngayon sa Jensen, Metro Jensen, General Santos City. Hindi po natuloy itong rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, ibig sabihin po ba nito? Baka nga, totoo. No? Yung hinala ng mga mamamayang Pilipino, lalo na itong mga DD supporters, na baka nga talagang na-confine or isinugod talaga. Kasi, previous week, no? O 1 week yata yun, no? Parang nakitaan po na talagang kakaiba po yung aura ng ating Presidenting Ngagba, no? Kasi namamanas nga, no? Kung baga sa Bisaya pa, yung pagmumukha niya parang kakaiba na ba, no? Nanghupong na ba? So, ibig sabihin talagang mayroong ang iniinda sigurong sakit, mga kababayan. So, nakita nyo naman ngayon, gabi, sobrang tahimik dito. Ayan, walang katao-tao. Yung nandito lamang yung mga gustong mag-gala dito, mag-exercise, mag-jogging, ayan, mag-walking, ayan, mag-usap-usap, kasama ng kanilang mahal sa buhay dito po sa Plaza General Santos sa may Metro Jensen, mga kababayan. So, eto po ang sitwasyon. Baka nga takot na sila mga kababayan, ha? O hindi din kaya, may sakit talaga. Or talagang totoo talaga siguro yung sabi-sabi na isinugod nga sa ospital si Junior Marcos. So yan mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Pero bago tayo magtapos, isa din siguro sa nakitaan natin na bakit hindi sila natuloy, kasi nga sobrang galit, no? Laki ang galit talaga ng mga taga Mindanao dito sa administrasyong Bongbong Marcos. Kaya nga siguro mga bayan, kung kitang-kita ninyo, para bang unti-unti na pong yung sinabing, yung kinilain niya na 12-0, baka nga maging 0, maubos yung ano niya, mga senador niya, mga bayan, kasi unti-unti na pong nagsikalasan, at baka nga malamang madagdagan pa yan, talagang tuluyan na pong malusaw itong Alyansa ng Bagong Pilipinas, no? Kasi based on our observation, talagang downfall sila, no? Pababa po ang kanilang ratings, yung kanilang surveys. Makikitaan mo talaga, ultimo mismo, yung Amy Marcos, no? Talagang hindi mo malaman kung nasaan na ba talaga yung status niya bilang isang kandidato. Na kung saan, dami din nagsabi-sabi na umaarte lang po ito at talagang gusto lang niya makakuha ng simpatya. Na kung saan kahit kapiranggot lang siguro, kahit 1% lang siguro, mapansin siya ng mga DDA supporters. Subalit po, hindi na po nangyari yun. Kasi nga, wais na ang tao ngayon. Well-informed na po ang tao ngayon pagdating po sa pagpili, sa pagbobotohan. No? Kahit binigyan mo nga ng ayuda, tatanggapin yan ng mga kababayan natin. Bakit? Marunong na silang pumili at alam na nila, no, ang taktika ngayon sa politika. Alam na nila, nagagamitin lang sila ng mga politiko, paaasahin, pagdating ng panahon, ilang taon kayong bubudulin. O gaya na lang ng ginawa ng administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan. O hanggang dito na lang po mga kababayan, at maraming salamat nga pala at 80k subscribers, followers na tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan, at sana po tuloy-tuloy po ang pagdasal natin na kay Tatay Digong, na sana po makauwi na po siya sa bansang Pilipinas, mga kababayan, para sa ganun po ay makasama at makapiling na natin siya, mga kababayan, na mangampanya at talagang ipagbunyi natin ang kanyang pagdating, na sana po siya ay good health, na sana po ay pag siya na ang maging mayor muli sa Davao,
bago pa lang ang halalan, andito na po siya mga kababayan. Or bago magtapos ang campaign period, andito na po yung mahal nating Pangulo na turn to be mayor ng Davao, itong si Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, konfirmado po mga kababayan, hindi na po ito chismis, talaga pong wala pong naganap na PBBM rally dito mismo, no, sa City of General Santos City mga kababayan, or dito mismo sa lugar ng Jensan mga kababayan. Maraming salamat and God bless us all mga kababayan.